Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Planong makipagkonekta muli ni Filipino gymnast Carlos Yulo sa kanyang dating coach na si Monehiro Kuguimiya pagkatapos ang kanyang matagumpay na kampanya sa 2024 Paris Olympics. Naging coach ni Yulo si Kuguimiya mula 2016 hanggang 2023 kung saan tinulungan ito na maging isang world-class gymnast. Ngayong nanalo na siya ng 2 gintong medalya sa Paris Games, gusto iparating ni Yulo ang kanyang pasasalamat kay Coach Mone, subalit hindi nakakasiguro si Yulo na magkakabalikan sila sa pag-e-ensayo. Ayon kay Gymnastics Association of the Philippines o GAPHED Cynthia Carion, bibisitahin ng Golden Boy si Kuguimiya sa Japan itong darating na Nobyembre para personal na pasalamatan hindi lamang si Kuguimiya pati na rin ang mga opisyales at ang universidad na nag-sponsor sa kanya habang nag-e-ensayo siya doon. Si Yulo ang kaisa-isang Pilipino gymnast na lumaban sa men's artistic gymnastics sa Paris Games. 3 naman ang nagpartisipa sa women's artistic gymnastics. Hindi naman tinatanggal ni Yulo ang posibilidad na makapagpadala ang Pilipinas ng delegasyon na lalaban sa gymnastics sa susunod na Olympics na gaganapin sa Los Angeles. Ang mga nakababatang kapatid ni Yulo na sina Carl Eldrew at Eliza ay kapwa nasa gymnastics din, kung saan si Carl ay nakakuha na ng ilang gintong medalya sa mga international gymnastics competitions, habang si Eliza ay nagsisimula ng gumawa ng sarili niyang pangalan kung saan nakakuha ito ng ilang gintong medalya sa 2024 palarong pambansa na ginanap sa Cebu. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pakay ni Filipino pole vaulter EJ Obiena na mamintina ang kanyang world number 2 ranking pagkatapos magtapos sa ika-4 na pwesto sa 2024 Paris Olympics. Pagkatapos ang kanyang kampanya sa Paris, nagbalik sa pagsasanay ang 28 anyos na si Obiena para tapusin ang nalalabi sa season. Sa isang social media post, nagpasalamat si Obiena sa lahat ng sumubaybay sa kanyang karera at binanggit niya din na may ilan pang kompetisyon na lalahukan niya ngayong taon. Samantala, binigyan ng 500,000 pisong pabuya si Obiena ng lokal na pamahalaan ng Maynila bilang insentibo sa kanyang partisipasyon sa Paris Games. Sa isang pahayag, sinabi ni Manila Mayor Dr. Honey Lacuna Pangan na si Obiena na isang Manileño na nagmula sa Tondo at nagtapos sa University of Santo Tomas ay nagbigay ng karangalan sa Pilipinas kahit hindi siya nakaakyat ng entablado sa Paris Olympics. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangunahan ni Joshua Magalaman ang De La Salle University kontra Emilio Aguinaldo College sa loob lamang ng 3 sets, 25-15, 25-22 at 25-21 sa larong ginanap sa Paco Arena sa Maynila. Pinalawig ng Green Spikers ang kanilang winning streak sa 3 laro sa 2024 V-League Men's Collegiate Challenge. Nakagawa si Magalaman ng 13 puntos galing sa 10 attacks at 3 blocks at para tulungan ang Lasal na umakyat sa tuktok ng team standings. Sa kabilang banda, ito na ang ikatlong sunod-sunod na pagkatalo ng Generals. Nagambag naman si Chris Hernandez ng 10 puntos habang nalimitahan sa aksyon si MJ Fortuna, subalit nakagawa pa rin ito ng 7 puntos. Si Ruther Abor naman ang nanguna para sa Generals kung saan nagtapos ito na may 15 puntos. Susunod na mga kalaban ng Lasal ay ang Ateneo de Manila University itong darating na linggo na gaganapin sa Inares Sports Arena sa Pasig City habang susubukan ng EYAC na makuha ang kanilang unang panalo laban sa Colegio de San Juan de Letran sa susunod na linggo sa kaparehong venue sa Pasig.
Samantala, pahirapang panalo ang inani ng Perpetual Help para talunin ang Far Eastern University 23-25, 15-25, 26-24, 25-21 at 15-6. Napaganda ng Perpetual ang kanilang record sa 2-1, katabla ang Tamaraws at National University Bulldogs. Ilang mga players para sa Perpetual Help ang gumawa sa opensa kasama na sina Jefferson Marapok na nakagawa ng 19 na puntos, Kobe Tabuga na may 14 na puntos at nag-ambag din si Casey Andrade ng 13 puntos. Hindi naman nagpahuli ang middle blocker na si Jester Bornell na mula sa bench ay nagbigay ng 12 puntos para sa Altas. Layunin ng Altas na makuha ang kanilang ikatlong sunod-sunod na panalo itong darating na linggo sa pagtatapat nila ng University of Santo Tomas Golden Spikers habang makakalaban ng FEU ang National University sa susunod na Miyerkules. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.